What's up mga Kapinoy AU? Kumusta po tayong lahat? At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong topic. Ang tanong po ngayon, usually po kasi kapag nalaman ng ating mga kilala, kaibigan, katrabaho na tayo ay magmamigrate sa isang bansa. No, example na lang dito sa Australia, sa Canada, o sa Europe. Laging tinatanong, magkano ba yung magagastos o magkano ba yung nagastos nyo para makapunta dyan? So, i-discuss po natin ngayon. Itong price na papakita ko is from Qatar Rial to Philippine Pesos. Kasi sa Qatar po kami nag-lodge ng visa. Doon kami nag-apply. Ito po ay family of 5 with 3 adults and 2 kids dependent. Price na papakita po natin is from sa akin yung assessment to PTE to RDA, kasi ako nung time na yun RDA yung pathway ko yung regional development ang pathway ko. And then syempre yung medical nung ako tsaka nung asawa ko tsaka 3 anak ko, biometrics, and syempre yung visa fee namin lahat. So okay, umpisahan natin. VET-assess for skills assessment. Ang bayad ko po nung September 2022 ay 2,483.24. 2022 po yan Ngayong year kasi ang nakita ko para magtataas ulit sila ng price. So sa peso siya is 39,667.74. So assessment pa lang, di ba? 39,000. Alam naman po natin, hindi mapulingid sa kaalaman natin na yung mga talagang nagbabalak pag may-immigrate is, ang gastos po talaga is madugo talaga. Kaya kailangan talagang paghandaan, pag-ipunan. And then ang next is yung PTE o yung English assessment exam, English test, PTE or IELTS. Ako, PTE ang kinuha ko. Nung time na yun, meron ng PTE sa Qatar. Dati wala pa. Ang pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Family Computer. Family Computer yung pangalan niya. Ang price niya is 1,186.14 as of February 2023. So in pesos is 18,947.62. And then ang next is yung RDA, yung bayad ko. Ang in-applyan ko nun is RDA Hunter. Kasi nga ang target regional namin that time is Newcastle. Pero bukod doon, syempre papasa-pasa rin ako ng expression of interest or yung EOI sa 190 sa iba-ibang states, pati 491. Yung RDA ko kasi is to be sure lang, kasi ito, once na nag-apply ka, automatic, magbigay ka lang ng requirements, i-approve ka. So yung presyo po nun is 2,052.85 reals, which is sa pesos is 32,792.61. So ito na yung pinakamalaki sa ginastos, yung sa visa. Sa visa naming 5 with 3 adult at saka 2 children is 25,942.48 reals, which is sa pesos that time is 407,213.96. So almost 500,000 na kagad sa visa pa lang. And then after ng visa, may biometrics. So yung presyo namin sa biometrics is sa Qatar kami dalawa ni Mrs. 198 reals isa, which is 3,162.82 pesos isa. And then yung sa Pinas naman sa 3 bata is 557 each. So one total niya is 1,671 pesos. And then ang sunod na gastos is yung medical,
Yung medical namin sa Qatar noon time na yun is 1,300 isa. So, sa pesos siya is 20,763 pesos. And then yung sa mga bata sa Pilipinas sila is, yung panganay ko is 7,680. Then yung sumunod is 5,670. And then yung bunso ko, yung that time is 4 years old, is 4,090 pesos. So, ang total niya, lahat-lahat, pamula assessment to visa na, to visa grant na, is 565,584. So, halos kalahating milyon ang magagastos from assessment to visa. Hindi pa kasama dyan yung syempre yung ticket mo at saka yung baon mo pagdating, di ba? So, most likely mga 2 million to 3 million dapat talaga ang pera natin na nakalaan para sa migration natin. So, yun lang. Maraming salamat.